sa lupa niyang mahiwaga. Ang nais ko sana'y minsan pa makita siya't makasama. Tandaan mo, Isabel, puso ni Sir Fredo ang nakataya dito sa laban na to. Kaya huwag kang sumuko. Huwag mong pabayaan na basta na lang makuha ni Cassandra si Sir Fredo. Kilala ko si Jezebel. Palaban siya at hindi siya basta-basta nagpapatalo. Mahal niya rin si Fredo katulad mo. At sigurado ako na lahat gagawin niya para lang makuha niya si Fredo. Pag makilala mo talaga si Cassandra, mabait naman siyang tao eh. Mahal ako ni Fredo. Ang mahal niya ay ang sirenang nakilala niya sa dagat. Ako ang sirenang yon. Leche ka, panira ka ng araw ko. Talaga yung gagawin ko, sir. Ang kilalaning mabuti ang pagkatao ni Ma'am Cassandra. Good. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit hindi nila ako magkamagmahalin. Dahil ampun lang ako. Sampit lang ako sa bahay na to. Sino hindi importante yan? Mahal kita. Kapatid kita. Mahal mo ako? Kung mahal mo ako, dapat doon pa lang sinabi mo na sa akin. I hate you. Ganda ng kwintas mo, ah. Maaari ko bang hiramin yan? Hindi po pwede. Bawal po. Sino bang bibigyan yan sa'yo? Ano bang lihim ng kwintas na yan? Nagkaharap na kaya si Berbola at si Jezebel? I'm sure of it. Hello. Natural, no? Mahigit 1 linggo na kayang nandun sa lupa si Berbola. Anong tingin yung ginawa niya doon? Namasyal lang sa luneta? Siyempre naman, no? Pag-akyat na doon, hinanap na agad doon si Fredo, no? Pero nung makausap ko si Jezebel, para wala naman siyang nalalaman tungkol kay Berbola. Eh, ano pa nga ba? Ano ba sa tingin niyo? Natural. Ano? Eh, di nag-disguise. Ano ko, ang Berbola niya, wise din, ha? Imagine niyo, nag-disguise siya pag-akit niya sa lupa para hindi siya makilala ni Jezebel. Galing lang to sa pinanggalingan ko. Ala-ala lang to. Drama mo, Isabel. Sige na. Ipahiram mo sa akin yung kwintas na yan, tapos bibigyan kita ng kwintas. Tanda ng pagkakaibigan natin dalawa. Ayoko. Ito lang ang gusto ko. Wala na akong ibang gusto kundi ang kwintas ko. Akin na sabi yan. Akin na. Hindi na natin mababalaan si Jezebel. Kinuha na ni Usaro kay Erebus ang kabibe. Paano natin matutulungan si Jezebel ngayon, Bukambing? Actually, merong paraan. Kailangan na nating mabawi ang kapangyarihan ng perlas na puti. Paano natin gagawin yun? Yung itim na perlas. Cassandra? Fredo. May gagawin ka ba ngayon? Baka gusto mo umalis tayo dalawa. Saka na. May problema lang ako kailangan ayusin. Si Dad. Maaga siya umalis. Sige, hatid na kita. Balikan mo bukas yung recommendation letter ko. At natutuwa ako at naisipan mong magbalik sa pag-aaral. At sayang at napabayaan mo yung scholarship mo dito. Pinapangako ko, sir, sa pangalawang pagkakataon, hindi na po mauulit. At hindi ko na po pababayaan ang pag-aaral ko. That's good to hear. Teka, di ba kilala mo si Miss Legaspi? Si Sheila May. Magtatatlong araw na kasi siyang hindi pumapasok. And she missed a very important exam yesterday. Nagkasakit ba siya? Sinabi ni Daddy na kayo ang umampon sa akin. Sino ba ako? Saan ako galing? Bakit niyo ko inampon? Please, Sheila Mia. Hindi na importante na malaman mo ang mga bagay niya. Dahil wala rin namang mababago. Just accept the fact that you're adopted and be glad na meron kang magandang buhay. Hindi ko po alam. Hindi naman po kami nagkikita eh. Akala ko ba magkaibigan kayo? Sir, mayaman po si Sheila May. Anak po ni Don Juan Legaspi. Hamak na tindero na ako ng isda. Kaya, posible maging magkaibigan kami. O sige, balikan mo na lang yung recommendation letter, okay? Salamat po, sir. Be glad? Bakit naman ako matutuwa?
Dahil inampun niyo ako? Bakit? Pinahalagahan niyo ba ako? Hindi naman ah. Binigyan niyo lang ako ng pangalan, pero binaliwala niyo rin lang ako. Wala kang utang na loob. Magpasalamat ka sa akin at inampong kita. Nag-aaral ka sa isang private school. Lahat ng material na bagay na gusto mo, nakukuha mo. Pero hindi yun ang gusto ko. Ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang. Ng isang ina. Pero pinagkait niyo sa akin yun. Nakikiusap ako sa inyo. Kung may unti kayong manasakit sa akin, pagtapat ninyo kung ano ang pagkatao ko. Sino ba ako? Sino ang mga magulang ko? Sino ang ina ko? Pinipili niya tanggalin sa akin itong kwintas na to, tapos palitanong niya sa akin tungkol sa Serena. Hindi ko yung alam ni Cassandra. Nakalahating tao ka. Kilating isda ka. Ingay mo naman eh. Mamaya makarinig pa sa'yo eh. Pero alam mo, Buboy, yan din yung kutob ko eh. Alam ko na! Manghuhula talaga yun! Panay naman biro mo, Buboy eh. Pero alam mo, sino kaya talaga yung Cassandra na yan? Saan kaya siya nanggaling? At bakit kamukha ko siya? Tsaka, bakit parang alam niya yung pagiging Serena ko? Ano kayong relasyon ko sa kanya? At kung alam niya na may nililihim ako, hindi kaya may nililihim din siya? Ay naku! Lihim siya ng lihim! Ang dami niyong lihim! Malilihim kayo! Ang lihim niyo! Ang lihim niyo! Pwede ba ilihim mo din yan? Bakit? Tingnan mo nga yung kilikili mo! Nakadili na, Buboy. Pati sa kabila. Naligo ka ba? Hawak ko na kaninang kwintas na kabibi ni Jezebel. Dumating lang si Fred, kaya hindi ko nahablog to. Ibubukin mo ang pagiging Serena ni Jezebel? Oo. Dapat lang naman malaman ni Fred ang lihim ni Jezebel para itakwil siya at pandirihan. Pero makikita din niya ang mukha ni Jezebel. Hindi kaya magtaka yun kung bakit kayong magkamuka? Baka nga maghinala si Fredo. Mabuti na lang pala hindi ko tinuloy ang plano ko. Parang may kausap si Cassandra sa kwarto ah. Hindi ko muna ibibisto ang lihim niya. Nang sa ganon, hindi rin muna mabisto ang lihim ko. May lihim na tinatago si Cassandra. Hindi dapat malaman ni Fred ang sikreto ko. Tama nga ang kutob ko. May lihim si Cassandra. Hawak ko na si Fredo. Hindi ko na siya papakawalan.